Good morning mga kamista. Isang magandang umaga po ang ipinaabot ko sa inyong lahat dyan na manunood nito. At maraming salamat po sa pagpasok niyo po sa aking channel. Nawa po ay tapusin po ninyo yung aking video at kung kayo po ay natuwa, marami po salamat. Paki-comment na lang po kung kayo po ay nainis. Wag po kayong mahiya na mag-comment din po. At wag din po ninyong kalimutang mag-subscribe, like, and share para po mag-grow din po yung ating channel. Anyway, mga kamista, diretso na tayo. Okay, magsasampa daw po ng kaso itong ating former senator na si Mr. Bong Revilla laban sa mga vlogger na naninira daw po sa kanya noong panahon ng eleksyon. Doon daw po sa mga sumira ng kanyang puri. Hindi ko alam kung anong klaseng puri Siya ba'y pinagsamantalahan? Ano po ba? Anyway. Ang ibig po niyan sabihin do sa paninirang puri sa kanya, yun daw pong pagpapakalat ng maling balita o fake news. Siya raw po tinitira ng mga vlogger nung panahon ng eleksyon, ng kampanyahan, na siya daw po ay inuutosan ng Sandigang Bayan na magsauli ng 124,500,000 na dapat daw po ay matagal lang naisauli. Pero hanggang ngayon daw, ang kapal-kapal daw po ng mukha ng ating senador na dati na si Bong Revilla, hanggang ngayon daw ay hindi sinasauli. Yan po ang sinasabi daw ng mga media influencer na ito o ng mga vlogger. Kaya naman po itong si Bong Revilla, former senator, nagbalat sibuyas na po. Nasaktan po siyang mabuti. Hindi na niya natiis. Kaya raw po babalikan na niya. At ito, nakipagkonsulta na siya sa kanyang abogado para alamin kung sino-sino yung mga vlogger na ito. Nako, kayong mga vlogger dyan masyado kasi kayong makatira din Masyado kayong below the belt. Hindi nyo alam, balat sibuyas pala yung tinitira ninyo. Kaya, ayan, gagalit tuloy sa inyo. Sa halip na nagbubudots yung tao, naging seryoso. Ngayon ko lang nakita seryoso si Mr. Bong Revilla talaga. Kasi ting nakikita ko yan nagbubudots Walang ginawa kundi magbudots. Pero ngayon seryoso na siya. Okay, mga kamista, tuloy natin. Hindi ko akalain na gagawin ni Mr. Bong Revilla ito ngayon. Hindi ko na masabing senator kasi former senator naman na siya. Akala ko kasi ni Mr. Senator, ni former Senator Bong Revilla na ang lahat ng tao na bumoboto nagbabase lamang sa social media. Hindi niya iniisip na ilang percentage lang din naman at hindi naman lahat ng nanonood ng social media naniniwala din sa mga inire-report. May mga gumagamit din dyan ng utak. Hindi naman lahat kasi nasa social media zombie. Yung mga nanonood zombie na tipong kung ano yung makita, pinaniniwalaan na. But anyway, mga kamista. So, ito pong ating reaction dyan. Kung ito pong cyber libel is itutuloy po ni ni former Senator Revilla, napakarami po dyan. Sabihin na lamang po natin na ang tumira sa kanyang mga vlogger mga nasa 100 na lang. Kasi marami ho nagpakalat niyan, siyempre, yung mga impormasyon na yan na hindi siya nagsauli ng pera. Siyempre, bawat share kasama na yun. At yung mga social media influencer na yan, marami sila. So, sabayin na natin 100. Marami-rami po yan. Siyempre, sinong makikinabang dyan? Sa tingin ko, makikinabang dyan yung mga lawyer ni Bong Revilla. Malaki charge niyan. Siyempre, kailangan ng talent fee. Yung mga abogado na to, kailangan nila ng talent fee para piliting ipanalo yung kaso. Di po ba? Pero parang sa tingin ko, mahihirapan si Senator Bong Revilla sa ganyan. Laban na yan. Koko sa kanya, hindi ko na lang gagawain yun. Koko sa kanya, kasi hindi pa naman tapos ang karera ni Mr. Bong Revilla. Kung sa kanya, 3 years from now, election na naman, pwede naman siyang tumakbo uli at
Kung ako sa kanya, dahil marami siyang pera, bakit ko po nasabing marami siyang pera? Alam niyo po ba, itong si Bong Revilla ay gumastos ng mahigit 1.2 billion pesos sa ads, sa TV, sa radio, sa social media. Ganong kalaki ang kanyang ginastos para po pabanguhin ang kanyang pangalan at manalo sa eleksyon na ito. Sa kasamaang palad nga lang ho, hindi siya lumusot. So ngayon po mga kamista, ako advice ko lang to, reaction ko sa kanya. Ako sa kanya di ko na ididemanda yan eh. Ang gagawin ko, kasi mag-uubos lang siya ng pera. Yung gagamitin kong pera na ibabayad ko sa abogado, hindi para idemanda yung mga social media vlogger na naninira daw sa kanya. Ang dapat niyang gawain, magpalabas siya ng isang statement at ipaliwanag ng isang abogado kung dapat ba siyang magbalik ng pera o hindi. Kasi ang abogado lamang ang pwedeng makapag-interpret ng desisyon ng sandigang bayan kung siya ba ay dapat magsauli ng pera o hindi. Sa ganun, magagamot niya yung naging problema. Mapapaliwanagan niya ang tao na may mali, na hindi pala siya dapat magsauli ng pera. At mapapahiya pa itong mga vlogger na ito na nanira sa kanya. So sa susunod na eleksyon, matatauhan ng tao, malaki yung tsansa. Hindi naman pala totoo yun eh. So, pwede na nating iboto si Bong Revilla, basta magbubudots lang uli siya. o basta, wag na siyang magbudots, baguhin naman niya. Yung ibang sayaw naman, kasi nakakasawa rin yung budots eh. O di po ba mga kamista? Ito mga kamista, ako po kasi ay nakinig sa isang explanation ng isang abogado. Hindi raw po talaga dapat magsauli. Kasi yung pong utos ng Sandigang Bayan, siya po ay acquitted sa kaso. Hindi naman daw po siya dapat o hindi na kinakailangan magsauli ng pera itong si Bong Revilla ng 124,500,000. Hindi po siya minamandate o hindi po siya binibigyan ng mandato na magsauli ng pera. Wala pong ipinapabalik na pera. Sabi nga po ng lawyer na ito, medyo malalim na usapin po ito tungkol sa batas. At syempre, yung mga ordinary people na kagaya natin, kung hindi po talaga nila mababasa o mapapakinggan sa mga talagang abogado na nakakaintindi ng batas o maaari mag-interpret ng desisyon ng Sandigang Bayan, ay hindi po talaga malalaman ng mga tao. Kung ang mga tao po ay nakinig lamang sa isang social media vlogger o sa isang balita sa TV na hindi naman po na ipaliwanag ng husto kung ano ba talaga, kung magsasauli ba o hindi at bakit, talaga pong malilito ang mga ordinary people na katulad natin, ang mga ordinary person na katulad natin. So, mga kamista, para po sa mga nanonood nito at sa kaalaman ng lahat na nakapanood nitong aking vlog, ang talaga pong desisyon ng Sandigang Bayan tungkol kay Senator Bong Revilla ay hindi po magsauli ng pera. Ang desisyon po ay acquitted po siya. Acquitted po siya doon sa kaso na kinasangkutan niya at hindi naman po siya inuutusan at hindi siya binibigyan ng mandato na magsauli ng 124,500,000. Kung bakit? Malaki pong explanation, mahabang explanation tungkol po ito sa batas. Kaya ako po, ang advice ko, reaksyon ko dito sa lahat ng tao, kasi mahirap po talagang intindihin ang mga pasikot-sikot ng batas at mga desisyon na inilalabas. Magtanong po tayo sa mga talagang abogado. Ako po, yung sinabi ko sa inyo is binasi ko ito sa napanood kong isang abogado talaga na nag-explain kung bakit. So mga kamista, ito lamang po ang magandang gawain ni Mr. Budots. Kung gumastos siya ng mahigit 1.2 billion pesos para sa kanyang ad campaign, o sa kanya magsimula na uli siya ngayon na ipaliwanag sa tao sa social media,
bumayad siya ng kanyang lawyer para magsalita kung ano talaga ang desisyon ng Sandigang Bayan at malinis yung kanyang issue sa ganung bagay. Di po ba mga kamista? Kesa magtirahan sila, titirahin niya, didimanda niya yung mga babalikan din siya sa susunod na eleksyon, yung mga didimanda niya. At hahanap yun ng mga credible na information na pwedeng ikasira niya. Ganun ang mangyayari niyan. Magtitirahan na lang sila. Dapat gayahin niya si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan na tuwing titirahin sila during the election, tuwing may lalabas na bad campaign sa kanila, yung may lalabas na masasamang fake news laban sa kanila, sinasagot agad yun. Magpapalabas ka agad ng rebat si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan para sagutin na fake news yung lumabas na yun. Kita nyo naging resulta. Nanalo yung dalawa kasi naliwanagan ng tao. Hindi pala totoo yung lumalabas sa social media na gano'n, no? So, mga kamista, I hope na may natutunan kayo sa sinabi ko at nakapag-react tayo ng konti doon sa gustong gawain ni Mr. Revilla. Nakakatawa lang kasi yung ating Budots King na hindi nahiya na magsayaw at magkekembot at mag-iindak para lang manalo, balat sibuyas pala. Ang payo ko po sa inyo, Senator, easy lang, artista naman kayo. Alam niyo na yun. Pagka-artista ka, dapat nga makapal mukha mo dahil aarte ka. Dati kayong artista, alam niyo yan. That's part of the showbiz. At that's, di ba? Parts of the showbiz lang yan talaga. At yung pagpasok niyo sa politika, that's part of politics. So mga kamista, hanggang dito na lamang. At sa susunod pong vlog natin, sana po tangkilikin niyo po ako. Please subscribe, like, and share. Sana po may natutunan kayo. Pipilitin ko po na maiksi lamang as much as possible, mga 10 minutes, 9 minutes, o 11 to 12 minutes lang para hindi rin kayo naiinip. As much as possible, I will try na yung ating magiging topic is yung puro reaction lang at walang paninira. Kung meron mang bahagya, pasundot-sundot, patawa na lang natin yun. para sa ika nga, kadyot lang, day. Okay, mga kamista, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. At sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. Peace be with you all. Mga kaibigan, mga kamista, mga ka-OFW dyan, nabuhay kayong lahat. Panatilihin po nating lagi tayong healthy. Good night.